Hello, Mother's Day ganap, mini vlog series. At eto na nga, natuloy kami dito sa La Playa de Bohol nang wala sa plano. At dahil nga Mother's Day ng araw na yan ay biglang nag-aya si Papa. At syempre, papatumpik-tumpik pa ba? Eh di for the go tayo. Pero sa totoo lang, wala po talaga kaming planong pumunta dito. Eh wala nga kaming budget. Eh nagkataon na brown out po dito sa amin maghapon. At Mother's Day pa, kaya halos lahat ng taga dito sa amin ay nagpupuntahan talaga sa mga resort at beach. Kaya ayan, nagsilayasan ng wala sa oras. At iba nga naman talaga pag wala sa plano, natutuloy at hindi drawing. So ayan, yung cottage nila dyan na parang triangle is pang overnight yan. 3,000 ang rent nila dyan. Kasya po ang 8 tao to 10. Pero iisa lang po yan. At eto ngang La Playa de Bohol dito sa Catbalogan City ay nasa lugar ng Pangdan. Looban po talaga siya papasok at pababa din naman papuntang beach. So ayan nga yung makikita mo dyan. Ayan sa pagbaba mo. Ang ganda-ganda naman talaga. Ayan, parang nasa Boracay. Hindi nga lang white beach. At ito naman po yung orderan nila ng mga pagkain, yung canteen. At ayan, sobrang ganda naman talaga. At last, natuloy din kami dito. So ayan, ang ganda-ganda. Ang hindi lang pala nakasama dito ay si ate dahil masama ang kanyang pakiramdam. At ayan, syempre, nag-selfie si ako. At thank you naman talaga kay Papa dahil sinikap niyang maging masaya ang aking Mother's Day. At tinupad nga niya itong lugar na gusto kong puntahan. Na kahit nga walang budget ay nagawa niya ng paraan. So okay na rin kahit walang flowers, kahit walang chocolates. At least nakapag-relax-relax din kahit paano. At yan din naman ang isa sa mga nagustuhan ko sa aking mister. Kahit paano ma-effort, mapasaya lang ako. E paano ba naman kapag hindi at walang ginawa? Mas lalong tutupakin. Oh, aminin nyo mga momshies. Diba? Mas lalong iinit ang ulo natin. At syempre, through sa mga effort na yan, doon naman natin nakikita at nafe-feel kung gaano tayo kahalaga at kalab ng ating mga mister. At para naman doon sa mga hindi nakatanggap o hindi naman nabigyan ng effort o ng time, huwag po kayong mag-alala mga mamshi. Kasi may mga mister din naman na hindi talaga showy. Yung talagang manhead. Yung kailangan mo pang turuan at iparemind. Ay nako, marami din ako kilalang ganyan. Pero alam nyo ba mga mamshi, ayon doon sa aking nabasa, kung yan makakatulong sa inyong relasyon bilang mag-asawa, wala naman pong masamang turuan at iparemind sa kanya. Kasi may tao po talagang walang alam at manhead. Ako, kung ganyan ang mister nyo, tanggapin nyo na at turuan nyo. Kasi diba, yun ang pinili nyo. At yun ang minahal nyo. Alalahanin nyo daw kasama yan sa marriage contract. Na sa hirap at ginhawa kayo yung magsasama. Kaya kahit anong klaseng mister natin, ay nako, pakamahalin na lang natin yan. Dahil yan ang bigay sa atin ng Diyos. At sila ang dahilan. Kaya tayo naging mother. Ay nako, wala tayong mga anak kundi dahil sa kanila. Kahit minsan ay mga pasaway ang mga yan. Ganon po talaga. The more you hate, the more you love. Katulad na lang, baba naming ito. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay God. Dahil ang taong ito ay madaming ipinagbago sa amin. Sa akin, syempre. Sabi nga nila, you can never change a man, but a man can really change if he loves you that much. O ayan, napa-English tuloy ako. And speaking of being mother, ang ating mga anak ay isa sa mga dahilan na ipagpapasalamat natin sa ating mga mister. Na kung hindi ka man mapalad sa mister, ay mapalad naman tayo sa ating mga anak. At diba may kasabihan na di baling mawalan ng asawa at mister, wag lang mawalan ng anak. Kaya para po sa akin, hindi man ako mayaman sa ibang bagay, pero mayaman po ako sa pagmamahal ng aking mga anak. At ang mga mapagmahal na mga anak ay nanggaling din po yan sa mga mapagmahal na magulang. Kapag inalagaan mo ng mabuti ang iyong mga anak, na disiplina mo ng maayos at trinato mong pantay-pantay, ay naku po sa huli, kayo din po yung aani niyan. Ibabalik din po yan ng mga anak ninyo. At ayan po yung aming order at nag-ambagan lang po kami dyan. So kahit po biglaan at wala sa plano ay nakakain po kami. At umabot lang naman ng 1,500 ang aming ambagan. O diba, masaya naman kahit paano. At syempre, hindi kakalimutan ni Papa ang aking paboritong sisig. Pero kalahati lang po ang aking nakain dyan dahil ginawa nilang pulutan. At syempre, pagkatapos kumain ay swimming. Pero sila lang po ang naligo dahil may red tide po ako. Pero sulit pa rin dahil nakapag-content naman ako. Hapon na nga po nung umuwi kami dyan. At sobrang nag-enjoy naman talaga ang mga kids. At sabi pa ng mga anak ko, balik daw kami dito. At syempre, kasama na si ate. At yan, at nagsishower na sila dito dahil uwian na kami. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Kahit na po yung mga content ko ay walang masyadong kapupulutan, kahit nakaka-boring, pero ako po ay napapakatotoo lang. This is the story of my life, a day in my life, bilang tao, bilang nanay. Hanggang sa muli po, maraming salamat at hinihingal na po ako dyan.